Patong-patong ng mga sakyang tinangay ng baha. Nagtumbahang mga puno at putik-putik na kalsada. Kabilang po yan sa mga iniwang pinsala ng Bagyong Tino sa Cebu Province. Kumustahin natin ang sitwasyon sa lalawigan. May unang balita live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Igan dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Tino. Maraming mga lugar ang nakakaranas ng blackout sa Northern Cebu at pahirapan ng komunikasyon. Pasado laona pa lang ng madaling araw kahapon, napatumba na ng Bagyong Tino itong mga punong kahoy sa tabi ng daan sa bayan ng Carmen. Pasado 2:00 ng madaling araw nang lumakas pa ang hangin at ang dalang ulan nito. Walang tigil ito kaya napirwisyo nito ang tulog ng mga pinalikas evacuation center sa Barangay Sabang, Danao City. Mas lumakas pa ang hangin at ulan pasado 5:00 ng madaling araw nang maglandfall na ang bagyo sa bayan ng Bourbon. Napatumba ang malaking kabinet, mga saging, puno ng kahoy. Natanggal din ang bubong ng isang bahay. Sa kasagsagan ng bagyo, isang may-ari ng bahay ang patuloy na nagkumpuni ng kanyang nasirang bahay. Pasado 8:00 na ng umaga nang humina ang malakas na hangin at ulan. Ito na ang tumambad. Mga nagbagsak ang puno ng kahoy at matinding baha sa National Highway. Sa barangay poblasyon sa lungsod ng Danao, lagpas baywang ang baha kaya hindi ito madaanan ng mga papunta at galing sa northernmost Cebu. Nagmistulang sapa ang National Highway sa barangay Estaca, Compostela dahil sa rumaragasang baha. Ang fire truck na magsasagawa sana ng rescue operation ay inanod ng baha. Ligtas naman ang mga sakay nito. Padong kami mag-rescue mo mga 2 hours ago or 3 hours ako estimated na kung oras. Pag abot na mo ma'am kay amo na lang ang tanggi priority ang katong subdivision kay daghan kayo tawag daghan kay call. Sa to say ma'am dili gid kayo sa fire truck ma'am gianod jud mi tungod sa pressure sa tubig. Binaha ang mga bahay at may bahay na nasira dahil sa matinding baha dahil umapa umano ang Kutkut River. Sa video na kuha ng isang netizen, kitang tila naging sapa ang subdivision na ito sa Barangay Bakayan, Cebu City. Dahil sa lakas ng agos, naglutangan ang mga pribadong sasakyan. Nang bahagyang humupa ang baha, ito na ang tumambad. Patong-patong ng mga sasakyan na tila malalaking laruan. Sa Barangay Bakayan, umapaw ang sapa at rumagasa ang baha. Naabutan ng GMA Regional TV ang isinagawang rescue operations sa mga residente na naturang subdivision. Inuna ang mga matatanda, may mga karamdaman, bata at babae. Isa-isang nirescue ang mga stranded na mga residente palabas sa kanilang mga bahay. Pagsuod lagi sa tubig yun, amo to kanang Ako alas 4. alas diha na gyud napita ang tubig ni saka gig mayo kay wa gid sila gabantay. Ayon sa mga residente, alas 4 ng madaling araw kahapon nang maramdaman nila ang Bagyong Tino. Dahil sa malakas na ulan, saglit na rumagasa ang baha mula sa kalapit na sapa. Marami sa mga residente ang hindi nakalabas nang umabot sa 10 hanggang 12 talampakan ang baha. Dahil malakas ang agos ng baha, pinili nilang manatili sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nagbaha og sugod ang kusina ug ang CR. Then sunod paspas lang kayo nga ni sirit kay di na mabili ang portahan. Dahil sa magdamag na pag-ulan, muntik nang umapaw ang tubig sa Guadalupe River. Agad na inalerto ng mga barangay ang mga residente sa sitio sa Pangdako para mag-ingat. Sa social media post naman ng Our Lady of the Sacred Heart Parish Capitol, makikita na pinasok na ng baha ang ground floor ng simbahan. Binaha rin ang mga bahay sa Barangay Tabok, Mandaue City. Pareho rin ang naranasan ng mga residente sa Talisay City. Nananawagan naman ang uploader na si Minerva Herodias ng mga rescue personnel dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Tila naging isang sapa naman ang Sitio Galaxy sa Barangay Danglag sa bayan ng Konsolasyon matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan. Ayon kay Angelic Bacos, halos hindi na makita ang mga bahay dahil sa baha. Ang ilan sa mga residente umakyat na sa bubong ng kanilang mga bahay. Malalang pagbaha rin ang naranasan ng mga residente sa Villa Azalia sa Barangay Kutkot sa bayan ng Liloan. Maraming residente ang makikitang nasa bubong na ng kanilang mga bahay matapos pasukin ito ng baha. Marami sa kanila ang gumamit ng trapal habang naghihintay ng rescue. Natumba naman ang isang malaking punong kahoy sa isang townhouse sa Barangay Alang-Alang, Mandaue City. Nabagsakan nito ang isang kotsing nakaparada. Sa isa namang kuha ni Abarquez, makikita rin na natumba ang giant Christmas tree
ng Mandawi City LGU na itinatayo sa Mandawi Plaza. Rumagasa naman ang tubig mula sa sapa sa sitio Pulang Bukid na naranasan sa barangay Alang-Alang. Umabot ang tubig sa ikalawang palapag ng bahay na nakatayo malapit sa sapa. Ayon sa Pag-asa Visayas, naitala ang 183 mm na ulan simula 8 a.m. ng November 3 hanggang 8 a.m. ng November 4. Maraming salamat. Yan po ulat ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.